Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo na ng World Radio International, White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigyan ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning sa GMA Radio, Barangay LS 92.7, broadcasting from Baguio City. Ang pinabati natin ang mga radio listeners dito sa Baguio, Benguet, Cordillera Region, La Union, Pangasinan. At kung kayo po ay may mga questions sa ating sinasabi dito sa radio, kayo po ay pwedeng tumawag o mag-text sa akin sa aking smart number 059-493-29, and of course Globe 0917-700-3134. Binabati natin ang ating mga radio listeners sa Baguio City, lalo na po ang Balawas and Capsula family dyan sa Itugon, Benguet. Of course, Brother Jay Bangkiray dyan po sa Aringay, La Union with Brother Fidel Tasio. Mga kapatiran sa Lingayen, Suwal, Bani, Anda at hanggang po sa Bulinaw. Naabot din po ito sa San Juan Abra. Ang ating pong discussion is based on the subject, and I entitled it, How Should Local Churches Grow the Biblical Way? Ang ating pong teksto, Hebrews chapter 5 verse 12. This particular sermon or message is intended for July 5th, 2026, first Sunday of the month of July. Babasahin po natin ang ating teksto sa Hebrews 5:12. There has been enough time for you to be teachers, yet you still need someone to teach you the first lessons of God's message. Instead of eating solid food, you still have to drink milk. Hebrews chapter 5 verse 12, using the New Testament in today's English version. Ganito naman po ang sinasabi sa wikang Pilipino sa Hebrews chapter 5 verse 12. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating subject matter, How Should Local Churches Grow the Biblical Way, based on Hebrews 5 verse 12. Paano po lumago ang lokal na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? Ayon po sa salita ng Diyos sa Biblia. Mako tayo sa ating introduction. The Hebrew writer was reminding New Testament Christians that after a long while, they ought to be teachers. So sabi niyang Hebrew writer, napatagal na ng panahon, dapat ay mga tagapagturo na kayo. Subalit hindi ganun ang nangyari. Sila pa rin ay nananatiling mga sanggol sa salita ng Diyos. Kailangan pa nilang uminom ng spiritual na gatas at hindi siya pwede kumain ng matitigas na pagkain. Yung po sabi ng Hebrew writer dito sa Hebrews chapter 5 verse 12. The passage is actually a fitting reminder for churches who have been existing for some time, yet they have not grown phenomenally in spirit and in number. So ito po ay isang reminder. Paalaala sa mga kongregasyon ng ating Panginoon na matagal ng existing o naroon na sa matagal na panahon. Hindi natin alam kung ilang taon na. Subalit, hindi pa rin sila lumalago sa tinatawag na pananampalataya in spirit at hindi pa rin lumalago sa kanilang bilang o numero. So sa ating pong pag-aaral, 4 na parte ng ating leksyon ang tatalakayin natin dito. Number 1, what is the real meaning of church growth? Ano pag-ibig sabihin ng paglago ng iglesia? Number 2, how did the New Testament churches grow?
paano lumago ang mga lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo sa bagong tipan? Number 3, how should churches of Christ grow today? Paano dapat lumago ang mga iglesia ng Panginoong Jesucristo sa ngayong kapanahonan? At 4 na parte ng ating leksyon, God warns unproductive churches of Christ. Nagbibigay babala ang ating Panginoong Diyos sa mga iglesia na hindi po lumalago at wala pong sinasabing bunga. So yun po ang ating discussion na tatalakayin dito sa ating first Sunday broadcast in the month of July 2026. Number 1, what is the real meaning of church growth? Para maintindihan po natin, dapat alam natin yung ibig sabihin ng word na church growth o paglago ng iglesia. Well, when we speak of church growth, it refers to the multifaceted expansion of a congregation through both spiritual maturity and numerical increase. So pag sinabi nating paglago ng iglesia, ang ibig pong sabihin sa spiritual na maturity. Naging matured ang mga member, alam nila yung salita ng Diyos, naiintindihan nila, kaya nilang ipaliwanag, at lumalago rin ang numero o bilang ng isang lokal na iglesia. At hindi po lamang sa isang pamamaraan, marami po. Kaya sabi niya natin dito, multifaceted expansion sa iba't ibang pamamaraan. The true meaning of church growth is comprehensively measured across 3 dimensions. So, pag sinabi natin church growth o paglago ng iglesia, mayroon pong 3 parte o bahagi. Number 1, there should be first spiritual maturity. Pag sinabi natin spiritual maturity, ang ibig pong sabihin nun, it refers to the internal growth and focuses on the spiritual development of the congregation. So, internal means ibig sabihin, hindi po panlabas. Ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga puso ay lumalago, ang kanilang mga karakter ay kapareho na po ng ating Panginoong Jesucristo. The character, Christ-like character, showing more love for God and others. Yun po ibig sabihin ng Christ-like character. Meron ding tinatawag na focus on discipleship, biblical teaching, and practical application of Christian love. So hindi lang po puro knowledge, kundi yung aplikasyon ng salita ng Diyos. Ayon po sa sinabi doon sa Book of Ephesians, chapter 4, verse 15 to 16 sa wikang English, sabi ni Apostle Paul, it emphasizes the whole body growing up into maturity and functioning together in love. Katulad po ng isang katawan, pag ikaw po ay nag-exercise, hindi lang po yung kamay ang binibigyan mo ng ehersisyo, kundi yung buong katawan. So, ganun po ang ibig sabihin sa lokal na iglesia, the whole body, buong katawan, ay lumalago, spiritually speaking, at functioning together in love. So, lumalago nga, at pati na rin sa pag-ibig sa isa't isa, pag-ibig sa Panginoon Diyos, pag-ibig pa rin sa ibang tao. So, another aspect of growth is what you call multiplication. Ano po ibig sabihin ng multiplication? Hindi lang po addition. Pag addition, pakunti-kunti lang yung dagdag sa bilang ng iglesia. Pag sinabi nating multiplication, yung tinuruan mo, magtuturo rin ng iba. Kaya nga yung New Testament primero, from 3,000 naging 5,000, and then later on, hindi na po mabilang kung gaano karami ang membro ng iglesia ng Panginoon Jesucristo doon sa Bagong Tipan. So when we speak of multiplication, brothers and sisters, we are referring to growth in numbers or expansion of local churches through new conversions and active membership. So dumarami ang bilang, dumarami rin ang sinasabi nating outreach. Hindi lang doon sa lugar nila, kundi sa iba-ibang lugar, sa maraming nababautismuhan, maraming nagiging miyembro, at hindi lamang dumarami. Ito pong mga miyembro nito ay aktibo. In other words, gumagalaw, nagtuturo, aktibo sa mga gawain sa loob ng isang iglesia. And of course, another part of real growth of the church is the idea of fulfilling the Great Commission by bringing more people into a saving knowledge of Christ. Ano po yung Great Commission? Nandun po yun sa Matthew chapter 28, verse 19
19 and 20, sabi na, nagdadala ka ng mga bagong kaluluwa sa loob ng iglesia ng Panginoong Diyos, hindi lamang tao, kung hindi nadagdagdagan din ang kanilang mga kaalaman. Kaya sinasabi dito sa Acts chapter 2, verse 47, Gawa 2:47, describes the early church increasing number as they shared the gospel. At sabi doon sa Acts 2:47, Gawa 2:47, dumaragdag o dinaragdag ng Panginoon Diyos araw-araw. So hindi isang buwan, isa lang, isang taon, isa lang. Kung hindi dito sa Gawa 2:47, it was a daily addition to the church of the Lord in the New Testament. So araw-araw po may naidaragdag na miyembro ng iglesia doon sa iglesia ng Panginoon sa Kristo, doon sa mga kapatiran sa Jerusalem. Ano pa? The third part of dimension, sinabi ko kanina, number 1, spiritual maturity. Number 2, multiplication in number, dumarami. And number 3, the community impact. Pag sinabi natin community impact, what do we mean by that? The idea there is living out the faith through social righteousness, serving the poor, and making a positive impact in the community. In other words, kilala na yung iglesia sa lokal na lugar. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men, so that they will see your good works and glorify the Father who is in heaven. Paliwanagin nyo ang inyong mga ilaw. Ano po yung ilaw na yun? Yung tinatawag nating social righteousness, katuwiran, kabutihan sa mga tao na hindi lamang miyembro, kundi sa lahat. Serving the poor, tinutulungan ang mga mahirap sa komunidad. At pag sinabi mong Church of Christ, Iglesia ng Panginoon sa Kristo, kilalang kilala po doon sa isang lugar. Yun pang ibig sabihin ng community impact. Mayroong tinatawag na parang nakatatak sa isip ng mga tao. Yan po, Church of Christ yan. At yan, magagaling yan. Mababait ang mga tao dyan, matuwid, matulungin sa mga mahirap, at kilalang kilala sa isang lokal na iglesia. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify the Father in heaven. Pakaliwanagan ninyo ang inyong mga ilaw sa isang lugar para purihin ng mga tao ang Diyos. Hindi po paliliwanagin yung ating mga gawa upang sa gayon ay tayo ang pupurihin, kung hindi ang Panginoong Diyos sa kalangitan po ang dapat purihin ng mga nakakakita ng kabutihan ginagawa ng isang lokal na iglesia. Dumako po tayo sa second subject ng ating discussion. How should local churches of Christ grow today? The biblical way. Now, tingnan po natin kung paano lumago ang mga iglesia ng Panginoong Kristo doon sa bagong tipan. Well, number 1, there was a dynamic work of the Holy Spirit. Noong panahon na yon, nandun po yung Espiritu Santo, damang-dama po ng tao. Of course, sa ngayon, narito pa rin sa atin ang Espiritu Santo. Pero noong kapanahonan, damang-dama ang presensya ng Espiritu Santo. The birth of the church at Pentecost was marked by the Holy Spirit, empowering the believers to preach the gospel, resulting in thousands of conversions in one day. Ulitin ko po. Paano masasabi natin naroon ang banal na Espiritu? Well, nagsimula po sa bautismo sa Espiritu Santo sa mga apostoles, kapag salita sila ng iba't ibang wika, sa mga Hudyo na nanggaling sa iba't ibang lugar, na napakinggan yung kanilang mensahe sa sarili nilang wika na sila, kung saan sila lumaki. At anong resulta? Sabi doon, marami ang nabautismuhan. 3,000 ang nabautismuhan pagkatapos na ipangaral ni Apostol Pedro ang Ebanghelyo sa Pentecostes. Araw ng Pentecostes doon po sa Jerusalem. Mga 3,000. The words, actually, sobra. Estimate lang po yun ni Lucas na nagsulat ng Gawa, Book of Acts. Number 2, radical sharing. Ano yung ibig sabihin ng radical sharing? The early believers devoted themselves to the apostles' teachings, fellowship, breaking of bread, and prayer. So doon sinasabi sa Gawa 2:42,
na yung mga unang mga miyembro ng iglesia, nagpatuloy sila sa pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostoles. Nagsama-sama sila, hindi lamang sa fellowship physical, kundi pati na rin sa pagkain. Breaking of bread, prayer. At meron pong mga bersikulo doon sa Gawa Kapitulos na ang pag-aari o ari-arian ng isa ay binabahagi niya sa isa. In other words, there was common property. Yun po ibig sabihin ng radical community sharing. Kung meron ako, ibabahagi ko sa kapatid. Kung wala siya, yun, magkakaroon siya. Kung meron siya at wala din sa akin, magkakaroon kami ng tinatawag na sharing. Pagbabahagi, pagpapalitan ng mga benepisyo na natanggap noong kapanahon na yon. Now, this radical unity, brothers and sisters, and mutual support made the early church highly attractive to non-believers and outsiders. So ito pong pagkakaisa ng mga miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo, ang pagtutulungan nila ay humantong po sa tinatawag na atraksyon. Nagulat yung mga hindi miyembro, uy, ganyan pala dyan sa Iglesia na yan. Ganyan pala yung mga taong tinatawag nilang Kristiyano. Kaya sabi nila, salo rin tayo. So from 3,000 naging 5,000, and then later on, hindi na po mabilang yung miyembro ng Iglesia ng Panginoon sa Jerusalem. At of course, kumalat pa rin sila sa iba't ibang lugar. Yun, malalaman natin mamaya. Number 3, part of the New Testament growth of church. Number 1, there is also bold personal evangelism. Ano ibig sabihin ng bold personal evangelism? Masigasig po sila sa pangangaral. Araw-gabi, nagtatrabaho yan sila. Mayroong mga churches ngayon, gano'n ang ginagawa. Araw-gabi nandyan, nangangaral. Well, during the New Testament, the early church also fulfilled the Great Commission. Ano sabi ni Kristo sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20? Umayo kayo, gawin niyong mga alagad ang lahat ng bansa. Pagkatapos, binabautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, at tuloy-tuloy na tinuturuan ng lahat ng itinuro ng Kristo. At sabi ng Panginoon sa Kristo, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. At great example during this time of bold personal evangelism, we have the Apostle Paul, and then of course Barnabas, you have Philip and others. So yun po yung mga binabanggit sa Biblia. Apostle Pablo, si Barnabas o si Bernabe, at marami pang iba na nagkaroon ng tinatawag nating missionary journeys to establish churches in major urban centers in Asia, Europe, and of course, the whole Roman Empire. Another characteristic of the churches of Christ in the New Testament kung paano sila lumago, number 4, there was evangelism despite persecution. May pangangaral kahit sila ay inusig. May mga tao, may mga Kristiyano na kapag sila ay nagkaroon ng tinatawag na persecution o pag-uusig, stop na sila, ayaw na nila, discouraged na. Sabi nila, mahirap pala yung buhay Kristiyano. Pero hindi po ganun ang nangyari sa iglesia sa Jerusalem. Persecuted in Jerusalem, the believers were scattered to surrounding nations, especially Judea, Samaria, and to the other parts of the world. Yan pong sinasabi doon sa Gawa, Kapitulo 8, talatang 1. There arose a great persecution of the church in Jerusalem, and the believers were scattered in Judea, Samaria, and other parts of the world. So, ganun po ang nangyari. Hindi po sila nagkaroon ng discouragement. Hindi sila nawala ng loob nang sila ay nagkaroon ng tinatawag na persecution na pag-uusig. In fact, if we read the book of Acts chapter 8, verse 4, ayon sa Gawa 8:4, ang mga nagsipangalat, nagkawatak-watak na mga sumasampalataya kay Kristo, dala-dala nila yung ebanghelyo at ipinangaral nila yung ebanghelyo ni Kristo kung saan man sila mapunta o mapadako. Galatia, in other words, sa Samaria, Judea, and sa iba't ibang lugar po. Kaya later on, sinabi na po sa Pablo, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo. Nung sumulat siya doon sa mga Kristiyano sa Roma, chapter 1, verse 8. So makikita po natin, brothers and sisters, that Christians actively share their faith
and private homes, and even in public places. So wala pa mga malalaking kapilya noon. So saan sila nangangaral? Sa public places, sa palengke, kung saan sila may masasalubong ng mga tao na interesado sa salita ng Diyos, at karamihan po sa mga bahay-bahay. Nag-house to house sila. Ito yung sinasabi ngayon ng kapanahonan natin na door knocking. Kakatok sila sa bahay at sasabihin nila, kami po ay miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Gusto po naming makipag-aral sa inyo ng salita ng Diyos. Yun po ang strategy na ginawa nila noon. Of course, hindi door knocking ang tawag doon. It was a house-to-house evangelism. And of course, number 5, way of New Testament churches growing, kung paano sila lumago. Their universal appeal. The Christian message broke down traditional, cultural, and social barriers. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung mensahe ng Panginoong Kristo para po sa lahat ng kultura. Wala silang pinili. Ang sabi pa ni Apostol Pablo doon sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa lahat ng tao, sa mga Hudyo muna, pati na rin sa mga Hintil. In other words, hindi sila namimili. Hindi nila pinuntahan lang yung mga Hudyo, pumunta rin sila sa mga Hintil, sa mga alipin, sa mga mayayaman. So yun po ang ibig sabihin ng universal appeal. Ulitin ko po kung paano lumago ang iglesia ng ating Panginoon noong kapanahonan na yon. Number 1, sabi natin kanina, sila po ay patuloy na sumamba sa Panginoon. Ano pa po yung sinabi natin kanina? There are about 5. Number 1, dynamic work of the Holy Spirit. Sila po ay tinulungan ng banal na Espiritu. Of course, sa panalangin, pati na rin ang kapangyarihan ng Espiritu ay kasama nila. Radical community sharing. Kung ano po ang meron ng isa, binabahagi niya sa kanyang kapatid. Ano pa? Number 3, bold personal evangelism. Hindi po sila natatakot. Very aggressive sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Number 4, they preach even they were persecuted. Nagkaroon po ng pag-uusig sa mga unang Kristiyano ayon sa Gawa 8:1-4. Subalit dahil gabagawat sila ay nabigyan ng persecution, inusig ng mga kalaban nila, lalo na yung mga Hudyo, patuloy pa rin sila nangaral ng salita ng Diyos. And of course, number 5, there was a universal appeal. Ano ibig sabihin ng universal appeal? Ang Ebanghelyo po ay para sa lahat. The gospel is for all. Hindi po lamang sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga Hintil, mga alipin, mayaman, at sino mang klaseng tao, ikanila pong pinangaralan ng salita ng Panginoon Diyos. Now, the next subject, ito po maganda. How should churches of Christ grow today? Sapagkat marami pong iglesia ng Panginoong Kristo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang tanong, paano po dapat lumago ang iglesia ng Panginoon sa ating kapanahunan? Well, I would like to make some suggestion. Number 5, there are at least 5 suggestions on how churches of Christ should grow today. Number 1, shift from Sunday services to discipleship. Ang emphasis po karamihan ng mga iglesia ng Panginoon sa ngayong kapanahunan, Sunday worship service. Ini-emphasize nila dapat magsamba tayo sa araw ng linggo. Ibig sabihin, yun lang importante, araw ng linggo. Paano yung the rest of the week, from Monday to Saturday, anong gagawin? O sabi nila, nagtatrabaho, hanap buhay, wala namang problema doon. But the discipleship idea, dapat nandoon. Habang ang Sunday is worship day, Monday to Friday, yun tinatawag nating discipleship. Instead of relying solely on Sunday sermons for spiritual growth, churches should focus on building intentional discipleship program. In other words, ano pong ibig sabihin ng discipleship program? Tuturuan mo yung mga membro kung paano magturo ng iba para maging membro yung naturuan nila. At kapag naturuan na nila yung taong yun, yung bagong membro na yun, tuturuan mo pa rin yun ng paano sila magturo rin ng iba para dumarami. Yung tawag
Parang katulad po yun sinatawag nating multi-level marketing o tinatawag nating multi-level marketing. Nag-recruit ka ng isa, yung ni-recruit mo, tuturuan mo rin paano siya mag-recruit. Parang ganun po ang ibig sabihin ng multi-level marketing, at actually that idea came from the Bible, the idea of discipleship. Yung tinuruan mo, ngayon, naging miyembro ng iglesia, pero tuturuan mo pa rin para siya ay makapang-akit din ng isang miyembro pa, at yung naturuan na yon, tuturuan po pa rin para makapang-akit din ng maging miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. That's the idea there of discipleship program. At hindi lang po yan nagaganap sa araw ng linggo. At hindi lang po yan puro lecture. Yun po ay actual na trabaho. Encourage Bible studies, weekly Bible studies. So hindi lang po araw ng linggo, kundi iba't ibang araw. Mayroon tinatawag lang care group or mentorship. Doon po sa bahay na yon, sa halip na puro kanta, puro simba, tuturuan mo sila ng salita ng Diyos para sila ay maaring makapagturo din ng ibang tao. Yun po yung tawag nating care group, or sometimes they call it mentorship or discipleship. In other words, brothers and sisters, every member must use their individual gifts or talents rather than the relying solely on the paid full-time preacher. Sabi nila, meron naman tayong binabayaran na preacher. Full-time yan. Dapat siya ang nagtatrabaho ng akit. Tama naman po yun. Pero ang problema, ano naman ang ginagawa mo kung ikaw ay mayroong spare time? Di ba lahat ng tao mayroong 24 hours, 24 hours trabaho, or rather 8 hours trabaho, 8 hours tulog, yung 8 hours, anong ginawa mo doon? Yun po yung tawag na gamitin natin for discipleship training. Number 2, how should churches of Christ grow today? Stress active community and hospitality. Ano po ibig sabihin ng active community and hospitality? Ang ibig pong sabihin niyan, mga kaibigan at mga kapatid, yung ating iglesia, hindi lang po puro doon sa kapilya. But it should be warm, welcoming, and accessible to newcomers. Halimbawa, may mga bisita. Dapat mainit yung pagsalubong natin sa kanila. Para ba natin na sila ay welcome na welcome doon sa ating gathering or worship service. The assembly must be well-ordered so that visitors are not confused or unstructured activities. Ang iba pong congregation, meron silang parang usher or usherette. Pag merong bisita o kahit hindi pa bisita, sabi dito po kayo upo, ang kapatid. Ganun po yun. So, ang ibig sabihin, karamihan po kasi pag pumapasok sa loob ng iglesia, pinakahuli na upuan doon sila. Yung mga bisita nandun sa harap. Mali po yun. Dapat punuin muna yung sa harap, at pag napuno yung sa harap, yung mga nahuling dumating, yun po ang doon sa likod. Ang problema, mayroong nahuhuli. Sabi pa ng isang kapatid, membro daw ng Holy Family kasi palaging nahuli. Pero may isa pong iglesia sa Pilipinas at sa buong mundo, mayroon silang oras or time. 8:00 halimbawa. Pag wala ang isang membro ng iglesia sa oras na yaon, sinasara po nila ang pintuan, walang makakapasok. Yan po ay scriptural. Bakit ko sinasabing scriptural? Yung parable of the 10 virgins, mayroong 10 virgin o birhin, no? Mayroong oras na dapat sila ay naroong lahat para salubungin yung bride o ikakasal. Anong nangyari? The 5 virgins were foolish. Wala po sila dalang langis or oil. So yung may mga dalang extra oil, sila po ang nakapasok doon sa pintuan, at yung 5 foolish virgins hindi na po nakapasok. Yan po ay nasa Biblia, at ang isang iglesia ginagawa po nila yun. Sinasara nila yung pintuan pagkatapos ng 8:00, hindi na po pwede. Well, that's very radical, but ang point dyan, kung anong pong oras ang pinag-usapan, 8:00, dapat naroon pala lahat para hindi po maistorbo ang tinatawag na flow of worship service. Number 3, rely on the guidance of the Holy Spirit. Marami pong tao, ang akala nila, kanilang pagsamba, pagtuturo, nakasalalay sa kanila. Hindi po. Ano sabi ni Apostol Pedro sa Acts 2:38? Sabi niya,
Be baptized, repent, and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yung gift of the Holy Spirit po, brothers and sisters, yun po yung indwelling. Pananahanan ng Espiritu Santo ayon sa 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians chapter 6:19. Ang ibig sabihin, sa ngayong kapanahonan, kasama natin ang Espiritu Santo at dapat kapartner natin ang Espiritu Santo sa panalangin, sa ating pagkakaisa, pati na rin sa ating tinatawag na pagiging banal at pangangaral ng salita ng Diyos. There should be a balance, biblical authority, and spiritual vitality and enthusiasm. So, hindi lang po Biblia ang daladala, kung hindi palagi po tayong manalangin ng Espiritu Santo ay gabayan tayo. Yun po ang ibig sabihin dito ng reliance on the guidance of the Holy Spirit. Number 4, way of how churches should grow. Accessible in a highly digital world. Alam na po natin yung ating bagong teknolohiya. Mayroong internet, mayroong artificial intelligence, at iba pa na masasabi nating kaparte po ng tinatawag nating digital world or digital technology. So ang isang iglesia po na lokal, para lumago, we should also be accessible in a highly digital world. Ano pong ibig sabihin yan? Online presence. Meron pong mga congregations nagla-live, Facebook live sila during worship service. Naka-video po yun, pagkatapos nakikita po sa Facebook live, at pwedeng mag-comment, pwedeng sumali ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar na hindi po nakakapagsamba sa araw ng linggo sa oras na yon. Pwede sila magsamba, pero iba yung oras. So, this would of course maintain active website and social media profiles to announce weekly events and messages. So, nandun po dyan sa Facebook, may group chat para ipakita sa mga kapatiran na nandoon yung serbisyo na yon even through Facebook or Messenger, or sabi nila may iba pa, website. Another letter B under that, live streaming and outreach. Yung live streaming po, ito yung live na habang nagpipreach o nangangaral, covered po siya ng video, at ang video po ay naka-live siya doon sa Facebook. Nakikita ng ibang tao, pwede silang mag-participate. Those unable to attend in person can participate. Yun po ang ibig sabihin ng accessible and a highly digital world. And the last but not the least, sa how churches should grow today, relational servant leadership. Ano po ibig sabihin ng relational servant leadership? Ang ibig pong sabihin nito, rather than operating as a corporate board, elders must focus on the following activities. Ito po ang ibig sabihin. Kung minsan, may mga elders o pastors or presbyters na ang isang lokal na congregation, malakas na siya eh. Mayroon na siyang leadership according to the Bible. May elders, may deacon. But they should function not as a corporate board, parang negosyo lang, parang negosyo, private company. Kung hindi, dapat ang kanilang focus ay on mentoring and discipling these church members. So hindi lang po puro meeting. Yung kanilang pagtitipon ay para turuan ang mga membro na paano magturo sa iba para makapagdala pa ng ibang mga kaluluwa o miyembro sa iglesia. At yung tinuruan na yun, magtuturo pa rin ang iba. In other words, that's what we call discipling or mentoring, leading to a closer family-style approach to spiritual leadership. In other words, dahil pamilya tayo, God is our Father, Jesus Christ is our brother, we are all brothers and sisters in the Lord, and so we should act as a family style of approach to spiritual leadership. Hindi po na dahil elder ako lang ang magmamando, ako lang magbibigay ng instruction. Hindi ako sasali sa trabaho. May isa pong mayor dito po sa Mountain Province. Isa pong mayor siya, pero pag nagro-ronda na yung mga gwardiya niya o mga pulis sa gabi, kasama po siya. Yun po ang tinatawag nating servant leader, mga kapatid. Ulitin ko po, how should churches grow today? Number 1, there should be a shift from Sunday service to discipleship. Number 2,
We have to stress active community and hospitality. Number 3, we should rely on the guidance of the Holy Spirit. Number 4, we should be accessible in a highly digital world. And number 5, there should be a servant leadership in the congregation. Panguli po mga kaibigan at mga kapatid, na topic sa ating subject, how should churches grow today? Number 5 or number 4, God warns unproductive churches of Christ. Meron pong babala ang Panginoon sa mga hindi aktibo at hindi lumalago o nagkakaroon ng bunga ng mga iglesia ng ating Panginoon sa ngayong kapanahunan. At yan po ay nakasulat sa Biblia. At yan po ay hindi para sa mga iglesia ng kapanahunan na yon. Ito pa ay para pa rin sa mga iglesia sa ngayong kapanahunan at sa mga darating pang kapanahunan bago bumalik ang ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Number 1, unproductive churches are those lacking spiritual fruit, becoming stagnant and drifting from their core mission. Paliwanag. So pag sinabi natin unproductive, walang bunga, anong ibig sabihin? Kulang po sa spiritual fruits. Spiritual fruit, in other words, they do not produce the fruit of the Holy Spirit mentioned in Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, goodness, self-control. Ano pa? Hindi rin sila nagkakaroon ng mga bagong miyembro. Stagnant. Kung halimbawa ngayong taon, 20. Next year, naging 21 kasi nanganak yung isang miyembro. So, additional. Ganun po ang nangyayari dyan. So, ano po ibig sabihin ng stagnant? Alam nyo na ng stagnant water, hindi po gumagalaw. So, ganun din po ang iglesia na hindi gumagalaw. Stagnant. Drifting from their core vision. Ano po talaga ang mission natin? Ang mission ng isang iglesia na lokal ay Matthew 28, verse 19 and 20. Humayo kayo, gawin niyong mga alagad ang mga tao, binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at Espiritu, at tinuturuan sila ng lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. So God, therefore, brothers and sisters, urges immediate repentance to prevent loss of influence, spiritual blindness, and total removal of their witness. Anong sabi ng Panginoon? Doon po sa Book of Revelation, nandun po yung mga example. So sabi ng Panginoon, dapat mangagsisi kayo bago mawala ang inyong impluensya, bago kayo mabulag, at bago tanggalin ang inyong impluensya sa komunidad, pati na rin sa loob ng iglesia. Ang example po sa Biblia, Book of Revelation, Apocalypse o Pahayag, number 1, the church at Ephesus. Ang iglesia sa Efeso was doctrinally sound and hardworking. Ang iglesia sa Efeso, masigasig. At sa doktrina tama naman. Wala naman silang kamalian sa kanilang itinuturo. Ang problema lang, sa iglesia sa Efeso, sabi ng Panginoong Jesucristo na sinulat ni Juan, they have lost their first love. Wala na po yung enthusiasm, yung vitality, yung pagiging masigasig na pagsilbi sa Panginoon, pangangaral ng salita ng yun po ang nawala sa iglesia ng Panginoon. At, sad to say, marami pong iglesia ng Panginoong Jesucristo ngayong kapanahunan na ganoon. Walang enthusiasm, walang aggressiveness, kontento na sa tawag na status quo. Okay naman kami. Mayroon akong 30-40 membro. Mahirap naman kung dumami, wala ng lugar. At ano pang mangyayari? Mahirap turuan yung marami. Yun po ang rason ng iba. Hindi naman po lahat. So they have lost their first love just like the church in Ephesus. At sabi ni Kristo, dito sa Revelation chapter 4 verse 5, if they would not repent, God would remove their impact or their lampstand. Ano yung lampstand? Yung lampstand po, yung ilaw mo yun. Your spiritual light as a congregation. Matthew 5:16, let your light so shine before men. Yun yung impact, yung impluensya mo. So pag hindi ka nagpapatuloy sa pagiging enthusiastic, vitality, tatanggalin ng Diyos, wala ka ng ilaw. Aandap-andap, mamaya nag-brown out ka na. Spiritually speaking. Ano pa po? The church in Pergamum.
tolerated teachings that led to immorality and spiritual compromise. So anong nangyari ng iglesia sa Pergamum? Well, pinabayaan nila, naging immoral yung ibang mga members. Ano pa? They compromise. Yung mga sinabi doon ng Panginoon, they tolerated those who believe in the teachings of the Nicolaitans. Nicolaitans, sabi nila, immorality, mix. Pinaghalo nila yung immoralidad sa Kristyanismo. In other words, hindi na puro na salita ng Diyos, kundi inaluan nila ng doktrina ng Panginoon. So therefore, God threatened to intervene directly against those who weakened the congregation. So sabi ng Panginoon doon sa Apocalypse chapter 2 verse 14 and 6, you repent or else I will come and remove your lampstand. Yun sabi ng Panginoon doon sa Church of Pergamum na nakarecord po sa Apocalypse chapter 2 verse 14 and 16. Another congregation, tatlo po dito sa Book of Revelation, the Church of Laodicea. Ang iglesia sa Laodicea boasted of their wealth and access, but God called them wretched, pitiable, poor, blind, and naked because they were ineffective. So yung iglesia sa Laodicea, mayaman, matagumpay. Mayaman siguro, maraming professional, maraming negosyante na membro, at maraming ang membro. Pag Sunday, Linggo, punong-puno yung kapilya. Pero anong problema ng iglesia na ron sa Laodicea? Sabi ni Kristo, you are not hot, you are not cold, you are lukewarm. Maligamgam ka. At kung maligamgam po ang isang iglesia, sabi ng Panginoon sa Kristo, isusuka kita. Sila po ay kahabag-habag, mahirap spiritually speaking, sila ay mga bulag sa spiritual na pamamaraan, at sila ay hubad. So physically, they were all right. Marami pong congregation ganyan ngayon. Kita mo, daming membro. Pero ang problema, sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa church in Laodicea, they were lukewarm. Hindi po masigasig. Kundi sila ay maligamgam. Hindi mainit, hindi rin malamig. Nandun sa kalagitnaan. So sabi ng Panginoon, I will spew you out of my mouth. Their complacency and self-dependence caused them to be spiritually unproductive. So ano pa nangyari sa kanila? Masyado silang confident, pa-relax na lang, kasi marami na sila. They were self-dependent. Naka-rely lang sila. Anchored sila sa kanilang kagalingan, pero nakalimutan nila na dapat palang magbunga spiritually and also numerically. Yun po ang sabi ng Panginoon dito sa iglesia sa Laodicea. Next part ng ating discussion dito sa last part ng ating lesson, God warns unproductive churches. Ano po ang mga tanda ng isang iglesia ay unproductive, walang bunga? Siyempre, alam natin yan. There are 4 parts para masabi natin hindi nagbubunga o walang bunga. Number 1, lack of purpose. Hindi alam ng congregation talaga kung saan sila patutungo. In other words, pati yung leader nila, hindi nila alam kung ano yung i-emphasize nila sa kanilang iglesia. Paramihin ba natin o i-maintain natin? Not pursuing the lost, but merely maintaining existing practices and comfort. So yung lack of purpose, hindi siya agresibo na mangaral. Bayan mo, dami na nating membro, mga 200 na tayo. O, tama na yan. Pero nakakalimutan nila na sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 28 verse 19, ipangaral niyo ang ebanghelyo sa buong mundo, gawin niyong mga alagad, bautismoan sila pangalan ng mga anak at espiritu, at tinuturuan tuloy-tuloy. Number 2, sign of unproductive church, internal problem. Sa halip na may unity o pagkakaisa, there is internal problem. The focus is not on Jesus and the gospel of Christ, but anong nangyari? There is gossip, there is fighting, there is complaint in every issue. Mayroon pong pag-aaway yung mga leader, hindi po nagkakasundo. Yun po ang ibig sabihin nito ng internal problem. Siyempre, ano sabi ni Kristo? If a kingdom is divided against itself, it will fall. Pag hindi nagkakaisa ang isang kaharian, babagsak yan, sabi ng ating Panginoong Kristo. Another sign of
unproductive church. Failure to rejoice over new believers and God's work in the community. Anong ibig sabihin niyan? Manabing bull na bautismuhan. Pero yung isang miyembro o isang leader, dami na nating bautismuhan. Ang hirap turuan yan. Huwag na tayong mangaral pa. Ang hirap na turuan. Mahirap mag-follow up. Merong ganun, ano? Sino ang magtuturo dyan? Kasi yung isa na yun, nagsasabi, ang kanyang pag-iisip, yung preacher lang na binabayaran ang dapat magturo. Hindi po ganun. Dapat lahat tayo, miyembro man, sinisuldoan man o hindi, karapatan natin magturo ng salita ng Diyos. And last, number 4, sign of unproductive church. No external focus. The church becomes self-serving, not using resources to create community impact and fulfill global mission. Ano pong ibig sabihin niya? Ang iglesia, kontento. Tama na ito, dami na nating miyembro. Hindi nila ginagamit yung kanilang malaking pondo sa bangko. Malayan, milyon na ang kanilang pera, pero hanggang doon nakatago, bangkong gumagamit, nagkakaroon na ng interest. Wala po silang ginagawang tulong sa komunidad, hindi sila nagkakaroon ng outreach program. Nakakalimutan nila yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 6:10. As we have opportunity, let us do good unto all men, especially to them of the household of the faith or of the Lord. Ano ibig sabihin ng do good? Yung do good doon sa Galatia 6:10, brothers and sisters, hindi lang po yung tulong pisikal, na binigyan mo ng ayuda, binigyan mo ng pagkain, binigyan mo ng gamot, binisita mo. The best good that you can give to a person, especially pag hindi pa miyembro ng iglesia, ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Tinulungan mo, pero hindi mo tinuruan ng salita ng Diyos para siya ay maging Kristiyano. You have not done the absolute good to that person. Conclusion po, mga kapatid, brothers and sisters, John the Baptist, nang buhay pa siya, told the Pharisees and the Sadducees. Itong mga Sadduceo gusto ring magpabautismo para sila mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kasi sabi ni Juan Bautista, repent and be baptized, for the kingdom of God is coming, and you will be washed from your sins. Ito po bago na itatag yung iglesia ng Panginoon. But John was preaching repentance because the kingdom is coming, and then their sins would also be forgiven. Parang preparatory before the church will come or the kingdom of Christ come. Pero dumating yung mga Pariseo. Alam naman ni Juan Bautista na yung mga Pariseo ay mga ipokrito. Mapagpaimbabaw, mga bagpakanwari. So sabi ni Juan Bautista, produce fruit in keeping with repentance. Magkaroon kayo ng bunga, patunay na kayo ay nagsisisi. Nagsisi nga kayo, lumuhod kayo. Nagpabautismo. Pagkatapos niyan, ganun pa rin ang ugali ninyo. Mga mapagkunwari pa rin kayo, sabi ni Juan Bautista sa mga Pariseo at sa mga Sadduceo. Anong sabi ni Apostle Peter? 2 Peter 3:18, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mamunga tayo, lumago tayo sa kaalaman at sa pagiging mapagbigay ng ating Panginoong Kristo. Saan ba natin natutunan yung kaalaman na yan? Ang pagiging mapagbigay, kundi sa ating Panginoong Kristo. Ano sabi ni Kristo mismo? John chapter 15 verse 2, my Father cuts off every branch that does not bear fruit. Ano yung branch na dito? Ang Ama ko ay pinuputol ang mga sanga na hindi namumunga. Yung sanga na yon, pwedeng applicable sa isang individual Christian, pwede ring applicable sa isang lokal na kongregasyon na hindi lumalago, hindi namumunga. Puputulin, pagkatapos itatabon sa apoy. These verses, brothers and sisters, are saying that churches of the Lord must indeed grow in spirit and in truth. Now, sa mga hindi pa miyembro ng Iglesia ng Panginoong Kristo, to grow in Christ Church before, kung hindi ka pa miyembro, kayo po ay inimbitahin namin. Believe in Jesus Christ,
and be baptized to be saved. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "He who believes in is baptized shall be saved." Mark 16:16. Sabi pa rin ni Pedro, "Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins. Ye shall receive the gift of the Holy Spirit." Acts 2:38. Ngayon, kung kayo po ay desidido na sumunod kay Kristo, ano sabi ni Apostol Pablo? 2 Corintios 6:2. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. In Jesus Christ is inviting you. Matthew 11:28-30. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy, and my burden is light." Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagpapadala sa kay Kristo na aming tagapagligtas. Salamat sa mensahe. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ. Salamat din po sa aming mga kapatiran na tumutulong sa ministry, sa radyo, sa social media, and of course sa actual outreach program, kapatid na Rico and Sally Canlas, San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel sa Lingayen, Pangasinan, Brother Jonathan and Alan Ramos dyan po sa Lingayen, Pangasinan, kapatid na Alan Katso, Christopher Olisco, Christopher Docosin po dyan sa Anda, Pangasinan, mga kapatiran po sa Cabanatuan City, Brother June and Sister Tess Abaya. Kasama din yung mga kapatiran sa Alayan City. Mga kapatiran din po sa Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, Emerson Fernandez, and of course, Brother Berilio Marpil. Diyan po sa Aringay, La Union, kapatid na Jay Bangkiray, and of course, Brother Fidel Tasio. Pinapasalamatin din po natin ang estasyong ito, JV Radio, Barangay LS. Sana po ay patuloy sila na maging number 1 sa kanilang rating dito po sa Baguio, sa Cordillera Region, at kung saan pa umaabot ang signal ng GMA Radio. Maraming po salamat, Panginoon. We ask thee and thank you, Lord, for all your goodness, and please help us to continue working and praising you. In Jesus' name, we ask all these things, Lord. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.